Ano ang daan tungo sa kaligtasan? Si Hesukristo ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay? Ikaw ba ay dumadaan sa pagkakasala, kalituhan, kaguluhan, kahirapan, kalungkutan, sakit, kapaguran, galit at kawalan ng pag-ibig o kawalang kabuluhan? Sadyang mahirap ang buhay. Si Satanas at ang kasalanan ang dahilan. Napapagod ka na ba sa pakikipaglaban sa tao at sa iyong mga problema? Si Jesus ang daan. Iniibig ka niya. Si Jesus ang tanging tao at Panginoon na nararapat sundin. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Juan Kapitulo 8 versikulo 2. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma Kapitulo 3 versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Namatay si Jesus sa krus dahil sa parusang tayo ang dapat dumanas. Ang pagkamatay ni Jesus ang naging daan para sa kapatawaran ng lahat ng tao. Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 2 at ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 21. Ginapi niya ang kasalanan at kamatayan pagkatapos na mamatay sa krus at siya ay muling nabuhay. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 1 hanggang 28. Na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan, ayon sa Espiritu ng Kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng mga patay, sa makatuwid bagay si Hesukristo na Panginoon natin. Roma Kapitulo 4 versikulo 1. Kung nais mong ilagak ang iyong pananampalataya kay Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at tumanggap ng buhay na walang hanggan mula sa Diyos, narito ang isang panalangin na maaari mong pagbatayan. Ang panalangin ito ay isang paraan upang ipahayag sa Diyos Ama ang iyong pananampalataya sa Kanyang anak at pasalamatan siya sa regalo niyang kapatawaran, buhay na walang hanggan. Tandaan mo na walang panalangin ang makapagliligtas sa iyo, kundi ang Diyos lamang sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Ama sa kalangitan, naniniwala ako sa inyong anak na si Hesukristo, na siya ang tanging daan upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na ako iyong parusahan. Nagsisisi ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan laban sa iyo. Nalaman ko at nagpapasalamat ako kay Jesus na aking tagapagligtas sa pag-ako ng parusang nararapat para sa akin. Dahil kay Jesus binabago ko ang aking pag-iisip tungkol sa paggawa ng kasalanan at hinihiling ko ang iyong tulong upang mapaglabanan ang pagnanasang magkasala muli. Salamat sa iyong kahangahangang pangako na buhay na walang hanggan. Tatalikdan ko ang aking mga kasalanan at maglilingkod kay Jesus, at magtitiwalang siya ang babago sa aking pagkatao at magliligtas sa kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dahil sa iyong mga nabasa, ikaw ba ay nagsisisi na sa iyong mga kasalanan at nagdesisyon na ilagak ang iyong pananampalataya kay Kristo? Kung oo, sabihin po na tinanggap ko si Kristo ngayon na aking tagapagligtas. Amen. Sana meron po tayong natutunan sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Manatili po tayong sumubaybay sa ating munting channel at maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kapatid.